May mga pagkakataon sa buhay na ang sakit ay hindi lamang nagmumula sa saloobin ng isang tao, kundi sa espiritual na bigat na dala nito. Nararamdaman mo ito sa iyong dibdib na tila may isang sagradong bagay na nasugatan sa loob mo. At marahil iyon mismo ang kinaroroonan mo ngayon. Sinusubukang maunawaan kung bakit tinatrato ka ng isang tao ng may gayong kawalang katarungan, kalupitan o paghamak na para bang ang iyong kaluluwa ay walang halaga sa lahat. Ngunit hayaan ninyong sabihin ko sa inyo ang isang bagay na may buong autoridad na inilagay ng langit sa aking puso. Walang sino man ang humipo sa isang hinirang at lumalabas na walang pinsala. May mga sugat na hindi napapansin sa espiritual na mundo. May mga luha na hindi sumingaw, nakolekta ang mga ito. Kapag nangyari ito, magsisimula na ang paggalaw ng langit. May gumagalaw, may nagising, may sumasagot. Kung binabasa mo ito, hindi ito aksidente. Ito ay dahil mayroong isang banal na tugon na nakahanay sa iyong pabor, isang interbensyon na hindi nagmumula sa lupa, ngunit mula sa itaas. At ngayon dito, mauunawaan mo kung bakit ang pag-atake na iyon ay hindi mura sa espiritual na mundo. Bago magpatuloy, samantalahin at mag-subscribe sa channel, i-activate ang mga abiso, at sumali sa kilusang ito ng mga tao na naghahangad na marinig ang tinig ng Diyos sa gitna ng mga di nakikitang labanan. Dito, hindi ka kailanman maglalakad ng mag-isa. May mga pagkakataon na ang sakit na nararamdaman mo ay hindi lamang emosyonal, ito ay espiritual. Hindi lamang ito isang tao na nasasaktan ka. Ito ay isang puwersa na nagsisikap na patayin ang ningning na inilagay ng Diyos sa iyo. At kapag ang sugat na iyon ay tumawid sa hangganan ng tao, may isang bagay sa makalangit na mundo na gumagalaw. Ang langit ay hindi tumutugon sa anumang bagay, ngunit tumutugon ito sa lahat ng bagay na nakakaapekto sa isang hinirang ng hindi makatarungan. Ang sagot na iyan ay hindi dumating ng may pagkaantala. Ito ay may banal na katumpakan. Ang kawalang katarungan na iyong natanggap ay hindi isang aksidenteng pagkatisod. Alam mo yan. Sa kaibuturan ng kanyang kalooban, napagtanto niya na may intensyon sa likod ng suntok, isang lamig na nakatago sa likod ng mga salita, isang tahimik na kalkulasyon sa likod ng mga saloobin. Ito ay isang espiritual na ambush, handa na upang tamaan ka kung saan ka ay pinakamahina. At ang pagkabigla ng sakit na iyon ay tumaas tulad ng isang sigaw sa kalangitan na nagising ng isang interbensyon na mas malaki kaysa sa anumang pag-atake na iyong kinakaharap. Hindi binabaliwala ng langit ang isang sugatang inosente. Ang bawat luha na nakatakas sa kanyang mga mata ay may dalang tahimik na pakiusap para sa katarungan at ang pakiusap na iyon ay dininig. Mayroong isang hindi nakikitang linya na naghihiwalay sa pagdurusa na pinahihintulutan na bumuo ng isang pinili at ang kalupitan na isinasagawa upang sirain siya. Kapag nalampasan na ang linya na iyon, ang kaharian mismo ay bumangon. At iyon ang nangyari sa iyo. Hinawakan nila ang sagrado, hinawakan nila ang iyong kaluluwa. Ang pag-atake na dumating laban sa iyo ay hindi lamang gumugulo sa iyong buhay. Ito ay gumugulo sa plano ng Diyos. May mga sakit na umaalingaw-ngaw sa espiritual na mundo tulad ng mga trumpeta na nagpapahayag ng matinding kawalang katarungan. At kapag nangyari iyon, ang kalangitan ay tumigil lamang sa panunood at nagsisimulang kumilos. Maaaring isipin ng mundo na ito ay isang maliit na bagay, pagmamalabis, drama, ngunit nakita ng Diyos kung ano ang hindi nakita ng sinuman. Ang intensyon sa likod nito, ang nakatagong kasamaan, ang kasiyahan sa pananakit sa iyo. Ang espiritual na pag-ambush na ito ay hindi nawalan ng pag-asa. May mga bagay na pumupukaw sa galit ng langit at ang kawalang katarungan laban sa isang hinirang ay palaging isa sa mga ito.
Kapag ang kadalisayan ng puso ay nasugatan ng walang dahilan, kapag ang kabutihan ay inaatake sa isang marumi at kalkuladong paraan, ang makalangit na hukuman ay nagising. At kung ano ang nagsimula bilang isang tahimik na pagsalakay ay nagiging isang bukas na kaso sa harap ng trono. At doon nagsisimula ang kilusan. Ang mga anghel ay nakahanay, ang mga landas ay inihanda, ang mga pintuan ay tinatakan, at ang iba ay binuksan. Ang pag-atake na sinubukan nilang gamitin para patahimikin ka ay ang pag-atake na nag-activate ng banal na interbensyon. Kung ano ang dapat na sirain ka ay naging tanda para sa langit na mamagitan. Ang matinding kawalang katarungan na naranasan ninyo ay hindi ang katapusan. Ito ang nag-trigger ng makalangit na tugon na malapit na. Tiningnan kanila at nalilito sa kanilang nakita. Hinuhusgahan nila ang kanyang katahimikan bilang kahinaan nang hindi inaakala na ito ay espiritual na pag-unawa. Akala nila ang kanilang pasensya ay pagiging pasibo, samantalang sa katunayan ito ay makalangit na katandaan. Sila ay nalinlang ng malinis na ningning ng kanilang kaluluwa. Akala nila ang kadalisayan ay walang muwang. Naisip nila na ang kabutihan ay mahina. At sa ilusyon na iyon, nagawa nila ang pagkakamali na nagpabago dahil ang mga nakakakita lamang sa ibabaw ay hindi nauunawaan ang lakas na umiiral sa loob ng isang pinili. Naobserbahan nira aniya magaan nga mga kilos, aniya kalmado nga mga pulong, aniya paagi hapaglikayhan away, nga naghunahuna hira nga kakulang ito hinkusog. Ngunit ito ay palaging gayon, minamaliit ng mundo kung ano ang pinalalakas ng Diyos sa katahimikan. Hindi nila alam na ang kanyang espiritu ay nasanay na sa digmaan, nahulma sa disyerto, pinalakas ng di nakikitang apoy. Habang sinusubukan nilang saktan ka, nagtawanan sila sa pag-aakalang hindi mo napapansin. Minamaliit nira ang katalinuhan han iya espiritu, nga ginlilito ang pagkabuutan ha pagkabulag. Ngunit ang pinili ay nakakakita ng higit pa sa mga mata. Nararamdaman niya ang kapaligiran, nakikita ang klima, nakikilala ang mga intensyon. Napagtanto mo ito ng mas maaga kaysa sa iniisip mo, hindi ka lamang tumugon ayon sa gusto nila. Ito ang una nilang pagkatalo at hindi man lang nila napansin. Kapag iniisip ng nangaabuso na hindi napapansin ng biktima, nagiging matapang siya. Naniniwala sila na kontrolado nila ang sitwasyon, na manipulahin nila ang lahat, na kontrolado nila ang kanilang emosyon. Ngunit ang katotohanan ay pinahintulutan ng Diyos na magbukas ang kanilang teatro hanggang sa ilantad nito ang nakatagong kasamaan. Akala nila nililinlang kanila, ngunit inihahayag lamang nila ang kanilang sarili sa harap ng makalangit na hukuman. At narito ang mapagpasyang punto. Akala nila ay nakikipaglaban sila sa isang tao. Akala nila inaatake nila ang ikaw, ang iyong kasaysayan, ang iyong posisyon, ang iyong katahimikan. Hindi nila napagtanto na sa pamamagitan ng paghipo sa isang taong binabantayan ng langit na antig nila ang layunin ng Diyos. Ang labanan ay tumigil sa pagiging emosyonal at naging espiritual. Tumigil na ito sa paglaban sa inyo at naging laban sa kaharian. At ang kanilang nakamamatay na pagkakamali ay simple upang mapagkamalan ang kanilang liwanag para sa kahinaan. Hindi nila alam na ang liwanag ng mga inosente ay nagdadala ng proteksyon ng Diyos. Hindi nila alam na ang kanilang dalisay na kaluluwa ang nag-uudyok sa makalangit na pagtatanggol. Hindi nila alam na sa likod ng kanilang sensitibong puso ay may espiritual na pangungusap na isinulat ng Diyos mismo. Hinuhusgahan nila ito ng mali at ngayon ay itinatama ng langit ang ilusyon na iyon. Kapag sinusubukan ng isang tao na saktan ang isang malinis na puso, hindi lamang nila hinahawakan ang damdamin, hinahawakan nila ang isang bagay
na sagrado. Ang kadalisayan ng isang hinirang ay hindi kahinaan. Ito ay isang espiritual na marka. Ito ang tatak na inilalagay ng Diyos sa mga taong kanyang itinalaga para sa isang bagay na mas dakila. At kapag sinusubukan ng isang tao na dungisan ang nilinis ng langit, ang espiritual na mundo ay tumutugon. Hindi ito opsyonal. Ito ay hindi mapag-uusapan. Ito ay isang banal na kautusan. Ang pagtatangka na hampasin ka ay hindi lamang hindi makatarungan. Ito ay paglapastangan. Sinubukan nilang ilagay ang anino sa kung ano ang nilikha ng Diyos upang lumiwanag. Sinubukan nilang marumi ang isang kaluluwa na noon pa man ay naghahangad na mamuhay ng matuwid. Sinikap nilang dungisan ang isang liwanag na hindi ipinanganak sa lupa, kundi sa espiritu. At ang ganitong uri ng pag-atake ay laging pumupukaw ng espiritual na pagtatanggol dahil ang kadalisayan ay isang teritoryo na binabantayan ng kalangitan. Ang sinubukan nilang gawin sa iyo ay lumampas sa espiritual na mga hangganan. Ang layuning sirain ang kanyang imahe, ang kanyang kapayapaan, ang kanyang pagkakakilanlan, ang kanyang emosyonal na katatagan. Ang lahat ng ito ay naging isang talaan sa makalangit na hukuman. Walang nangyari nang hindi napapansin. Ang bawat masamang salita, bawat kalkuladong saloobin, bawat kasinungalingan na nakatago sa likod ng huwad ng ngiti ay isinulat bilang espiritual na patunay. At ang ebidensya na ito ay sumisigaw para sa hustisya. Ang hustisya ng Diyos ay hindi naaapektuhan ng tsismis, kundi ng katotohanan. Hindi siya naantig ng mga walang kabuluhang paratang, kundi ng intensyon. At ang kanilang layunin ay saktan ka, dungisan ka, bawasan ka. Hindi dahil naguguluhan ka sa iyo, kundi dahil nababagabag ka ng iyong ilaw. Ang liwanag ng kadalisayan ay laging nakakagambala sa mga taong nabubuhay sa kadiliman. At iyon mismo ang dahilan kung bakit mayroong isang espesyal na proteksyon para sa mga inosente. Ang pag-atake laban sa iyo ay naging isang direktang kautusan ng paghatol. Kapag nakita ng Diyos na ang kanyang kadalisayan ay naging target ng pagmamanipula at kalupitan, hindi lamang siya nagmamasid, siya ay namamagitan. Ang sakit ng damdamin ay naging espiritual na gawain. Ang kawalang katarungan lamang ng tao ay naging banal na sentensya, hindi para sa paghihiganti, kundi para sa makalangit na pagwawasto. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa hustisya. Hindi upang dakilain ka, kundi upang parangalan kung ano ang kanyang inilagay sa iyo. At ngayon, kung ano ang sinubukan nilang gamitin upang sirain ka ay nagiging kung ano ang nagpapatunay ng iyong proteksyon. Ang kadalisayan na sinubukan nilang dungisan ay eksaktong dahilan ng banal na interbensyon. Ang sentensya ay dumating hindi dahil nagreklamo ka, kundi dahil nakita ito ng langit. Kapag nakita ito ng langit, hindi maiiwasan ang sagot. Hinawakan ni Raan malinis, ngan tungod hito, ang hustisya naglibot na. Ang hindi nauunawaan ng maraming tao ay ang paghawak sa isang pinili ay hindi lamang nakakasakit sa isang tao, ito ay panghihimasok sa salaysay na isinulat ng Diyos. Nakikita ng mga kalalakihan ang hitsura, saloobin, ekspresyon, pag-uugali, ngunit nakikita ng langit ang layunin, misyon, tungkulin at espiritual na pagkakahanay. At kapag sinusubukan ng isang tao na sirain ang mga taong binuhay ng Diyos, hinahawakan nila ang isang bagay na mas malaki kaysa sa kanilang inaakala. Akala nila ikaw lang ang nakaharap nila. Akala nila ay kinakaharap nila ang kanilang damdamin, ang kanilang puso, ang kanilang pagiging sensitibo, ang kanilang mga reaksyon.
Hindi nila namamalayan na may dalakang kwento na minarkahan ng banal na ugnayan. Hindi nila alam na ilang taon nang hinuhubog ng Diyos ang kanilang mga kaluluwa. Hindi nila nalalaman na ang kanilang mga disyerto ay nagpalakas sa iyo. Hindi nila alam na ang kanilang mga katahimikan ay espiritual na digmaan. Sa mundo ng tao, ang pag-atake ay nararamdaman na personal. Parang may isang bagay na limitado sa iyo at sa taong nanakit sa iyo. Ngunit sa espiritual na mundo, ang talaan ay lubos na naiiba. Ang bawat salita na ibinibigay nila sa iyo ay naging pagsalakay laban sa plano na ibinigay sa iyo ng Diyos. Ang bawat pagtatangka na i-destabilize ka ay napansin bilang isang pag-atake sa misyon na iyong dinadala. Iyan ang dahilan kung bakit ang kanilang paghatol ay hindi makatao, ito ay makalangit. Nakikita ng Diyos ang hindi nakikita ng tao. Nakita niya nang sinubukan nilang sabotahe ang kanyang mga pangarap. Nakita niya ang mga ito nang mag-usap sila sa likod niya. Nakita niya kapag nais nilang ihiwalay ka. Nakita niya ang mga kasinungalingan at pagmamanipula ng mga sitwasyon. Nakita niya kapag sinubukan nilang mag-alinlangan sa iyo kung sino ka. Walang nangyari nang hindi napapansin at kung ano ang sinusubukan ng tao na itago, inilalantad ng Diyos sa tamang panahon. At bakit ito napakaseryoso? Dahil ang pag-atake ay hindi laban sa iyong lakas. Ito ay laban sa lakas na inilagay ng Diyos sa iyo. Hindi ito labag sa iyong pagkakakilanlan. Ito ay laban sa layuning ibinigay niya sa iyo. Hindi ito laban sa iyong pangalan. Ito ay laban sa pagpapahid na tumatakip sa iyo. Kapag ang isang tao ay bumangon laban sa isang hinirang, siya'y babangon ng hindi namamalayan laban sa Diyos mismo. Binabago nito ang lahat ng bagay sa espiritual na balanse. Akala nila ay nakikipaglaban sila gamit ang laman at dugo, ngunit sinunod nila ang banal na plano. Nakipag-ugnayan sila sa misyon. Tinalakay nila ang layunin. At sa gayon ang pag-atake ay naging laban sa kanila tulad ng isang espiritual na bumerang. Ang tila isang pangaapi sa iyo ay naging isang pangaapi sa langit. At kapag ang langit ay nainsulto, ang katarungan ay hindi naaantala, ito ay bumabangon. Dumating ang panahon sa espiritual na paglalakbay kung kailan sa wakas ay napagtanto ng pinili ang isang bagay na mapagpasya. Hindi ka nakikipaglaban ng mag-isa. Ang lahat ng emosyonal na digmaan na tila sa pagitan mo at ng isang partikular na tao ay talagang ibabaw lamang ng isang mas malaking labanan. Akala nila ay nakaharap sila sa iyo, tinutukso ka, minamaliit ka. Ngunit ang bawat pag-atake nila ay umakyat bilang isang paglabag sa langit. At ang Diyos ay hindi nakababatid tungkol dito. Hindi nila alam kung ano ang espiritual na dimensyon ng kanilang ginagawa. Kapag sinubukan nilang saktan ka, akala nila ay inaatake nila ang isang taong mahina, isang taong walang proteksyon, isang taong mahina. Hindi nila makita na sa likod ng kanilang katahimikan ay may banal na takip. Hindi nila inisip na ang bawat emosyonal na suntok na sinubukan nilang ibigay sa iyo ay umalingaw-ngaw bilang isang direktang dagok sa layunin ng Diyos para sa iyong buhay. Dumating ang paghahayag sa tamang panahon at nadama ninyo ito. Naramdaman mo kapag may nagbago sa loob mo, kapag ang isang hindi maipaliwanag na kapayapaan ang pumalit sa sakit. Doon ipinakita sa iyo ng Espiritu, hindi ito kailanman namamagitan sa iyo at sa kanila. Laban sila sa ginawa ko sa iyo. At ang pag-unawa na ito ay nagbabago ng lahat. Dahil nilinaw nito na ang labanan ay hindi emosyonal, ito ay espiritual mula sa simula. Akala nila ay may kapangyarihan sila sa iyo. Akala nila ang iyong mga aksyon ay makakasira sa iyo. Akala nila ay buburahin ka ng iyong mga salita, ngunit nang mahipo nila ang hinirang, hinipo nila ang itinataas ng Diyos.
At ito ay naging mapanganib para sa kanila dahil walang sino man ang nahaharap sa banal na plano at nanalo. Hindi sila nakikipaglaban sa iyong lakas. Nakikipaglaban sila sa Diyos mismo na nag-iingat sa iyo at nagpapataas sa iyo. At iyan ang dahilan kung bakit ang banal na katarungan ay nagsimulang kumilos ng matatag. Hindi dahil sumigaw ka para sa paghihiganti, kundi dahil nagpasya ang langit na makialam. Hindi nila namamalayan na nag-udyok sila ng espiritual na tugon. Inakusahan nila ang isang tao na pinawalang sala ng Diyos. Sinikap nilang pababayaan ang isang taong binuhay ng Diyos. Sinubukan nilang sirain ang isang taong tinawag ng Diyos. At ang ganitong uri ng pang-aapi ay hindi kailanman nawawalan ng kasagutan. Ngayon, ang sitwasyon ay ganap na nagbabago. Sapagkat inihahayag ng Diyos ang lahat ng bagay, sino ang sino, kung ano ang nasa likuran, kung ano ang tunay na nangyari. Hindi ka ang kanilang target ay ang layunin na dinadala mo. At kapag sinusubukan ng isang tao na pigilan ang layuning iyon, ang Diyos ay pumapasok sa kwento ng may puwersa. Mula rito, hindi kayo ang sumasagot, ito ay ang langit. Ang katarungan ng Diyos ay hindi dumarating ng mahiyain, hindi ito dumarating ng nakatago, hindi ito dumarating na humihingi ng pahintulot. Ito ay dumating bilang isang espiritual na lindol na yumanig sa mga istruktura na nakatayo lamang dahil walang sinuman ang may lakas ng loob na harapin ang mga ito. Ang ginawa nila sa inyo ay hindi itatama sa pamamagitan ng malambot na salita, kundi sa pamamagitan ng banal na pagkilos na hindi maitatanggi ng sinuman. Ang langit ay hindi dumarating na may bulong, ito ay dumarating na may epekto. Ang ginawa sa inyo ng tahimik ay nagsisimula ng malantad ngayon. Hindi pinahihintulutan ng Diyos na tumayo ang kasinungalingan kapag sinusubukan nitong durugin ang isang inosenteng tao. Ang nakatago ay inilalabas sa liwanag. Kung ano ang sinabi ng lihim ay ibubunyag sa publiko. Sinubukan nilang itago ang katotohanan na tila nagtatago ng abo sa hangin, ngunit umiihip ang hangin sa kanilang tagiliran. Ang banal na katarungan ay hindi sapat upang mapahiya ka. Sapat na ito upang maibalik ka. Ngunit lagi niyang hinaharap ang mga taong bumangon laban sa kadalisayan. Akala nila ligtas sila na walang makakaalam na ang mga maskara ay mananatiling buo. Ngunit kapag gumagalaw ang kamay ng Diyos, walang huwad na reputasyon na nananatili, walang kasinungalingan na nananatili, walang pagmamanipula na nakatayo. Mapapansin mo ang mga palatandaan nito. Ang mga sitwasyon na dati nang natigil ay magsisimulang gumalaw. Ang mga taong minsan ay naniwala sa kanilang salaysay ay makikita kung ano ang palaging totoo. Sinimulan ng Diyos na ayusin muli ang mga sitwasyon, isinasara ang mga pintuan na dating nagpoprotekta sa kanyang mga nag-aakusa at nagbubukas ng mga paraan para makita ang katotohanan. Ang makalangit na lindol ay hindi sumisira sa mga inosente. Sinisira nito ang ilusyon. Ang ginawa nila sa kadiliman ay malapit ng ibunyag sa isang liwanag na hindi mabibigo. Hindi ito paghihiganti ng tao. Ito ay isang makalangit na pagwawasto. Ang Diyos ay hindi naparito upang masaktan, kundi upang mag-ayos. Hindi ito darating upang gumanti, ngunit upang balansehin, at kapag binabalanse niya ito, ang lahat ay babalik sa tamang lugar, pati na ang iyong karangalan, kapayapaan at iyong kasaysayan. At kapag ang hustisya na ito ay tumama sa lupa, walang sino man ang makapagsasabi na ito ay nagkataon. Ito ay magiging napakatalino, napakalinaw, napakatumpak, na kahit ang mga nag-aalinlangan ay makikilala, ito ay Diyos. Ang banal na katarungan ay hindi dumarating sa ingay ng tao. Ito ay may espiritual na autoridad. At ang autoridad na iyon ay papalapit na sa iyong buhay na parang lindol ng liwanag.
Maaari mong isipin na ang lahat ng ito ay nagsimula sa araw ng kawalang katarungan. Ngunit ang katotohanan ay ang mga espiritual na tanda ay naroon ng matagal na bago iyon. Mga intuisyon na hindi mo pinansin, mga kakulangan sa ginhawa na tila maliit, mga babala na hindi mo maipaliwanag. Lahat ng ito ay ginagabayan ka na ng Diyos. Laging sinusubukan ng Espiritu na ipakita sa iyo na may mali sa kapaligiran, isang bagay na hindi tumutugma sa iyong ilaw. Ang mga pintuan na nagsara, masakit man ang mga ito, ay mga proteksyon ng Diyos na nakabalat kayo. Hindi isinasara ng langit ang daan sa pamamagitan ng kalupitan. Isara ang landas para hindi ka makapasok sa lugar na puputulin ang iyong mga pakpak. Ang bawat hindi na natanggap mo, bawat hindi inaasahang paghihiwalay, bawat bigla ang pag-alis, wala sa mga ito ay nagkataon. Ito ay espiritual na takip na nag-iingat sa iyo mula sa pinsala. Ang pakiramdam ng kabigatan na dinala mo sa paligid para sa isang habang ay din ng isang palatandaan. Hindi ito ordinaryong emosyonal na pagkapagod. Ang kanyang espiritu ang nakakakilala sa kapaligiran. Ang pinili ay nakakaramdam bago makakita, nakakaunawa bago maunawaan, nakikilala bago magpapaliwanag ang iba. At ikaw, nang hindi man lang namamalayan ito, ay nag-react na sa espiritual na mundo sa paligid mo. Naramdaman ng kanyang katawan ang hindi pa nalalaman ng kanyang isipan. Ang isa pang malinaw na palatandaan ay ang mga sitwasyon na hindi sumulong, gaano man kahirap ang iyong pagsisikap. Nakablock na mga proyekto, naputol na pag-uusap, mga pagpupulong na hindi kailanman nangyari. Hindi ito masamang kapalaran, ito ay ang Diyos na pumipigil sa iyo mula sa pagkuha ng mas malalim sa emosyonal na mga bitag. Hindi pinahihintulutan ng langit ang mga inosenteng lumakad patungo sa kailaliman nang hindi sinusubukang magbigay ng babala ng ilang beses. Kahit na ang sakit na naramdaman mo ay isang palatandaan, dahil ang sakit sa dalisay na puso ay gumagana bilang isang espiritual na alarm clock. Siya ay nanginginig, nagtutulak siya, binuksan niya ang kanyang mga mata. Minsan pinapayagan ka ng Diyos na maramdaman ang bigat upang makita mo ang kaaway. Hindi dahil nais niyang makita kang nagdurusa, kundi dahil nais niyang pigilan ka mula sa paglilinlang sa iyong sarili. Ang sakit na ito ay isang babala na may isang bagay na mas malaking nangyayari. At sa wakas, nariyan ang pinakamalalim na palatandaan, ang kapayapaan na bumalik nang magsimulang lumitaw ang katotohanan. Bago pa man lumitaw ang lahat sa pisikal na mundo, naramdaman mo na ang isang bagay na nagbago sa loob. Ito ang marka ng napili. Alam ng Espiritu kung kailan gumagana ang langit. At ang lahat ng mga palatandaang ito nang magkasama ay sinabi ng Diyos, lagi kitang pinoprotektahan. Akala nila ay ginuguluhan nila ang kanilang damdamin, ngunit hindi nila namamalayan na hinahawakan nila ang isang taong lihim na hinuhubog ng Diyos. Sinubukan nilang iling ka ng emosyonal sa paniniwalang mahina ang iyong puso. Ngunit hindi nila alam na ang pusong ito ay nakaligtas na sa mga disyerto na hindi nila matiis. Minamaliit nila ang espiritual na proseso na pinagdadaanan ninyo at iyon ang nakamamatay na pagkakamali. Ang emosyonal na pagmamanipula na sinubukan nilang gamitin laban sa iyo ay hindi lamang hindi makatarungan, ay nagbubunyag. Ang bawat pagtatangka na baluktot ang iyong mga salita, baligtarin ang mga tungkulin upang mag-alinlangan ka sa iyong sariling katinuan. Lahat ng ito ay naging espiritual na patunay. Akala nila ay kinokontrol nila ang salaysay, ngunit sa katunayan ay nagiiwan sila ng malinaw na bakas sa harap ng makalangit na hukuman. Walang nakikita sa espiritual na eroplano. Gaslighting, kinakalkula na katahimikan, nakabalat kayo na paghamak, banayad na mga komento upang maliitin ka. Bawat diskarte na ginamit nila
ay napansin bilang katibayan ng pag-atake. Akala mo ay nakikipag-ugnayan ka lang sa isang taong nakakalason, ngunit nahaharap ka sa isang espiritual na labanan na nakabalat kayo bilang emosyonal na salungatan. At habang sinusubukan nilang sirain ka, pinalakas ka ng Diyos sa loob patong sa pamamagitan ng layer. Naniniwala sila na ang kanyang sensitibong puso ay kasing kahulugan ng kahinaan. Hindi nila inakala na ang pagiging sensitibo ay sandata ng pag-unawa. Akala nila ang kanilang mga luha ay pagkatalo. Hindi nila namamalayan na ang bawat isa sa kanila ay nagtatanim ng espiritual na mga binhi. Hindi nila alam na ang kanilang kahinaan ay, sa katunayan, matabang lupa para sa banal na interbensyon. Ang tinatawag nilang kahinaan ay eksakto kung saan hinuhubog ka ng Diyos. Malinaw ang kanilang intensyon upang destabilize ka, alisin ka sa landas. Pinagdududahan mo kung sino ka talaga, ngunit ang lahat ng pagtatangka na ito ay nakatuon laban sa kanila. Dahil kapag sinusubukan ng isang tao na sirain ang isang pinili sa damdamin, hindi lamang ang puso ng tao ang kanilang kinakaharap. Hinaharap nila ang kamay ng Diyos na humuhubog sa pusong iyon. Hindi kanila nilaban. Nilalabanan nila ang proseso na pinatnubayan ka ng Diyos. Ngayon ang lahat ng ito ay naging patunay. Espiritual na patunay, emosyonal na patunay, masiglang patunay. Hindi binabaliwala ng langit ang mga pagtatangka na durugin ang isang taong kanyang itinatayo. Ang sakit na naidulot nila ay naitala, ang kanilang pagmamanipula ay nalantad, at ang bawat emosyonal na pag-atake ay naging pangungusap mismo. Sinubukan nilang i-deform ka, ngunit natapos ang pagbubunyag kung sino talaga sila. Ang hindi nila naisip ay ang kanilang tahimik na paglaban ay pumupukaw sa mundo ng mga espiritu. Sa tuwing pinipigilan mo ang isang luha upang hindi lumaban, isinulat ito ng langit. Sa tuwing pipiliin mo ang katahimikan kaysa sa paghihiganti, isang propetikong binhi ang itinanim. Sa bawat oras na mananatili kang nakatayo, kahit na walang lakas, ang espiritual na orasan ay tumatakbo ng mas mabilis. Ang kanilang paglaban ay hindi kaluyahan. Ito ay banal na pagpapaaktibo. Gusto nilang makita kang bumagsak. Gusto nilang mawalan ka ng kontrol. I-destabilize ang iyong sarili, mag-react tulad nila. Ngunit nanindigan ka ng matatag, at ang katatagan na iyon ay nagbukas ng kaibahan sa pagitan ng liwanag at kadiliman. Sa bawat araw na pinili mong huwag dungisan ng iyong sarili, bawat pag-atake na hindi mo binabalikan, pinalapit ng langit ang oras ng pagtugon. Ang kanyang paglaban ay nagbukas ng mga landas na hindi kailanman mabubuksan ng kanyang lakas ng tao. Habang iniisip nila na binubugbog ka nila sa emosyonal, nanalo ka sa espiritual. Ang labanan ay hindi napagpasyahan sa ingay, ito ay napagpasyahan sa kanyang piniling katahimikan. Kung minsan ang pinakamalaking sigaw ng espiritu ay ang manatiling tahimik, at ang katahimikan na ito mismo ang nagpabilis sa kautusan. Binigyang kahulugan nila ang kanilang katahimikan bilang pagsuko, ngunit binigyang kahulugan ito ng Diyos bilang tipan. Hindi nawawala ang luha na iyong ibinuhos. Nilinaw ng Biblia, ang Diyos ay nangongolekta ng mga luha tulad ng pagtitipon ng mga hiyas. Ang bawat isa sa kanila ay naging isang pagsubok, naging isang sigaw, naging gasolina para sa makalangit na kilusan. Akala nila ay naantala nila ang kanyang buhay, ngunit pinabilis nila ang kanyang himala. Ang kanilang paglaban ay naging pinaka-trigger ng banal na interbensyon. Ang panloob na labanan na iyong ipinaglaban, ang isa na hindi nakita ng sinuman, ay nag-activate din ng orasan ng propesya. May mga araw na nahihirapan kang huwag sumabog, may mga araw na nahihirapan kang huwag sumuko, at may mga araw na nahihirapan kang patuloy na huminga. Ang mga labanan na ito na hindi nakikita ng mundo ay nakikita ng napakalinaw sa kalangitan.
Bawat isa sa kanila ay nagpalapit sa araw ng muling pagkabuhay. Ngayon, kung ano ang hinulaang para sa isang araw ay nagiging ngayon. May mga espiritual na paggalaw na nangyayari na hindi mo pa napansin. Kapag ang pinili ay lumalaban, ang Diyos ay nagpapabilis. Ang propetikong orasan na dating tila malayo ay naisaaktibo ng kanyang tahimik na katapatan. At kung ano ang sinubukan nilang gamitin upang sirain ka ay eksakto kung ano ang nag-activate ng iyong pagpapanumbalik. Ang pagpapanumbalik ng Diyos ay hindi kailanman nangyayari sa pagtatago. Kapag pinili niyang kumilos, inilalantad niya ang ginawa sa iyo, hindi sa kahihiyan, kundi upang ibunyag ang katotohanan. Ang pangalang sinubukan nilang dungisan ay igagalang sa harap ng mga nag-aalinlangan. Ang reputasyon na sinubukan nilang sirain ay itataas sa harap ng mismong mga tumalikod na. Ang nangyari sa dilim ay itatama sa liwanag ng araw. Ang banal na pagpapanumbalik ay hindi lamang emosyonal, ito ay pampubliko. Ang Diyos ay hindi lamang nagpapanumbalik ng kapayapaan, ibinabalik niya ang dignidad, karangalan, boses at posisyon. At ang lahat ng ito ay sa harap ng mga taong nakasaksi sa kanyang sakit. Hindi upang pukawin ang kapalaluan, kundi upang tuparin ang isang espiritual na alituntunin. Sino man ang nagpahiya sa iyo ay makikita ang iyong kadakilaan, hindi dahil hiniling mo, kundi dahil sa ipinasya ito ng Diyos. Ang mga sitwasyon ay magsisimulang magbago ng hindi inaasahan. Ang mga pintuan na tila nakalak sa loob ng maraming taon ay madaling magbukas. Ang mga taong dati ay hindi ka na nakapansin ay babalik para hanapin ka. Ang mga naniwala sa kasinungalingan ay haharapin ang katotohanan. At ang lahat ng ito ay magiging napakahalata, napakahanay, napakatumpak na kahit ang pinaka-nag-aalinlangan ay makikilala na hindi ito puwersa ng tao, ito ay banal na interbensyon. Ang iyong kwento ay magiging isang patotoo. Ang Diyos ay hindi nag-aaksaya ng sakit, binabago niya ang sakit sa espiritual na autoridad. Magsasalita ka at ang iba ay makadarama ng timbang. Kayo ay magpapayo at ang iba ay tatanggap ng kagalingan. Bumangon ka at matutuklasan ng iba ang lakas na akala nila ay wala sila. Ang pagpapanumbalik ng pinili ay hindi lamang isang personal na tagumpay. Ito ay isang kasangkapan upang palayain ang mga buhay. Ang mga nagtangkang puksain ka ay tahimik na mamamatay sa pagkilos ng Diyos. Hindi nila mapipigilan, makagambala, pumuna o hadlangan. Dahil kapag nagpasya ang langit na ibalik ang isang tao, walang kaaway ang makakahawakan. Ang banal na katarungan ay hindi humihingi ng pahintulot. Nangyayari lang ito, at nangyayari ito ng napakaluwalhati na kahit na ang mga taong nasaktan ka ay nagulat. At kapag nakumpleto na ang lahat, mauunawaan mo, hindi ito tungkol sa paghihiganti, ito ay tungkol sa katarungan. Hindi ito tungkol sa pagmamataas, ito ay tungkol sa layunin. Hindi ito tungkol sa pagpapatunay ng isang bagay sa isang tao. Ito ay tungkol sa pamumuhay kung ano ang palaging binalak ng Diyos. Ang kanyang karangalan, ang kanyang pangalan, ang kanyang kapayapaan at ang kanyang kasaysayan ay ibabalik sa harap ng lahat upang walang sino man ang makakaila sa ginawa ng langit. Kapag binalikan mo ang lahat ng naranasan mo, maaaring may mga tanong pa rin na hindi nasasagot, mga peklat na masakit sa pagpindot, mga alaala na tila ayaw nang mawala. Ngunit ang bawat linya ng script na ito ay isinulat upang ipaalala sa iyo ang isang malalim na katotohanan. Hindi ka iniwan ng langit na nag-iisa. Ang tila pag-abandona ay proteksyon. Ang tila pagkaantala ay ang paghahanda. Ang tila kawalang katarungan ay simula pa lamang ng pagtadong ng Diyos na mas dako kaysa nakikita ng mga mata ng tao. Ngayon, ang tanong ay, ano ang gagawin mo sa lahat ng ito? Patuloy mo bang dadalhin ang sakit na naitala na sa makalangit na palasyo?
Patuloy mo bang sisihin ang iyong sarili sa mga digmaan na hindi kailanman laban sa iyo, ngunit laban sa layunin na iyong dinadala? Patuloy mo bang binabawasan ang iyong sarili kapag binubuhay ka ng Diyos? O sa wakas ay magpapasya kang mamuhay bilang isang taong pinoprotektahan ng langit mula pa sa simula? Hindi inihayag ng Diyos ang mga katotohanan ito sa iyo upang mapasaya ka. Inihayag niya ito upang baguhin ang iyong posisyon. Ipinahayag nito upang ipaalala sa iyo kung sino ka, kung sino ang nagbabantay sa iyo, at kung sino ang nagsusulat ng iyong kwento. Handa ka na bang gawin ang susunod na hakbang? Handa ka bang makinig sa sinasabi ng Diyos sa iyo sa pamamagitan ng mga palatandaan, panahon at mga pagpapanumbalik na nagsisimula ng lumitaw? Bago tapusin ang mensaheng ito, huminga ng malalim at tanungin ang iyong sarili, ano ba ang hinihiling sa akin ng Diyos na iwanan ko? Ano ang tawag niya sa akin para mabuhay ngayon? Dahil ang banal na katarungan ay hindi lamang nagkakaroon ng balanse. Ito ay nagtutulak sa iyo sa susunod na yugto ng iyong misyon. Kung ang salitang iyon ay nagsasalita sa iyo, huwag kang maglakad ng mag-isa. Mag-subscribe sa channel, i-on ang mga abiso at patuloy na sundin ang bawat mensahe ng propeta na inilagay ng langit sa aking puso upang ibahagi sa inyo. Ikaw ay bahagi ng isang bagay na mas malaki at iyon ay lamang ang simula.